Sa birada ng mga balita, pagkatapos ng gasolina, nagtaas na rin ng singil sa kuryente. Paliwanag ng Meralco at ilang ahensya ng pamahalaan, wala na silang magagawa. Ang pangkaraniwang mamamayan, kanya-kanya na ng aray sa epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May ulat si Amy Gatchalian. Malakas kumonsumo ng kuryente si Ara sa kanyang racket bilang makeup artist. Maya't maya niya hawak ang blower at iba pang electrical gadget, kaya sa balitang hindi lang gasolina kundi pati kuryente ang magtataas. Napapaaray na lang si Ara. Naku po ma'am, nagmumotor pa naman ako pagpasok sa trabaho. Sasabay pa itong Meralco. Ano nang matitira sa sweldo ko? Nagpaliwanag naman ang Meralco kung bakit mapipilitan silang taasan ng singil ng kuryente na aabot sa 64 centavos per kilowatt-hour. Kaka-anunsyo lang namin ngayong araw na magkakaroon po tayo ng dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. So, dahil po yan, itong pagtaas natin sa rates sa mas mataas na transmission charge. O ito yung binabayad po ng Meralco sa National Grid Corporation of the Philippines. And bukod po dyan, tumaas din po yung generation charge o yun namang binibayad ng Meralco sa mga suppliers. Ang kanilang singil ay in effect, yung kailangan nating kolektahin ay tumaas din po. So ang rate po ng Meralco ngayong buwan ay makikita po nila merong dagdag na 64 centavos kada kilowatt hour. Kami naman po sa Meralco, patuloy po ang pagpapaalala namin sa ating mga customers na ugaliin natin yung matalino at masinop na paggamit ng kuryente sa gitna nung patuloy na nakikita natin, nararanasan natin krisis, no? Particularly yung nangyayari dito sa Middle East. And from our end, again, naapektuhan tayo nitong pagtaas ng presyohan ng fuel prices. Although sa kuryente naman, no, wala pa pong impact yan, but we still have to be mindful and continuously remind our customers to practice energy efficiency. Maging ang Energy Regulatory Commission inamin na inevitable o di na ito maiiwasan base na rin sa sumisirit na global fuel prices dahil sa gulo sa Middle East. Ngayong araw, inaasahang magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang gasolina ay posibleng tumaas ng 7 pesos hanggang 30 pesos kada litro. Ang diesel mula 17 pesos and 50 centavos hanggang 24 pesos and 25 centavos at ang kerosene naman ay aabot sa 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos kada litro. Para sa D8 Patrol, Amy Gatchalian, nag-uulat.